Okay. Ayan. Sige. So yun, GM. GM everyone. So yun nga, my name is Eliezer Rabadon, the Tech Lead of ICP Hub Philippines. And welcome sa RITE 2024 Hackathon Virtual Kick-Off natin. No? So ayun, muli maraming salamat sa ating mga universities and colleges na teams na nag-participate. And syempre, sa ating mga coaches, mga leaders, and yung mga members ng ating teams. So, ayun, siguro bago tayo magsimula, can I ask for Sir Junilo for a few opening remarks para sa ating virtual kick-off? Sound check. Andito ba si Sir Junilo? Okay, well also yan, admit yung ating mga sumasali. Sige. So, Sir Junilo, andyan ka ba? Sound check, sound check. How about si Sir Eugene? Nandyan po ba si Sir Eugene Perez? Yes, sir, ganap. Ayan, ganap. Sige sir, proxy muna kay Sir Junilo para sa P-Site. Ganap, Yes ganap. po, sir. Thank you very much, Sir Elio, no? And I think si Sir John yata is naka-join pero medyo busy ng konti, no? So, by the way, to all our participants, sorry hindi po ako makapag-open ng camera. Nasa layasan po ang inyong lingkod. And by the way, before I start, no, unang-una, maraming salamat po sa ICP, kay Sir Nelson, and of course, kay Sir Ellie, na pag-unlakan po yung aming invitation na to na sila ang mag-handle ng ating hackathon. And of course, thank you very much din po sa lahat ng mga institutions na tumanggap ng hamon ng ICP. So nakita ko yung guidelines, parang hindi ko kakayanin. Pero I think and I believe na kayang-kaya ng mga batang ito. So I would like to thank din yung mga PSITE officers natin, Sir Joshua, Sir Richmond, Sir Ferds. Thank you very much for joining us here today. Again, good afternoon and good luck everyone. Thank you, Sir Ellie. Okay, maraming salamat Sir Eugene para sa ating opening remarks, no. So yun nga, muli welcome sa RITE 2024 I Think Hackathon brought to you by PSITE Region 3 and ICP Hub Philippines. Okay? So sige, while we are while we are doing this kick-off na, let me share my screen to officially share yung ating yung ating mechanics, no? Yung ating overview ng hackathon na gagawin natin, no? So yun nga, welcome to the ICP Hub Philippines or Isla Camp Hybrid Hackathon titled RITE 2024 I Think Hackathon. So ang pinaka-goal nga nitong event na to is to foster creativity, innovation, collaboration among developers nationwide. Pero syempre, nandito tayo ngayon sa Region 3, so most of us, naglalaban yung mga ating colleges and universities dito sa Region 3. Okay? So participants will work with on their projects in one of the tracks na which is yung web application, both utilizing backend API and ICP itself, no? O si Internet Computer Protocol. Hold on. Admit ko lang yung ating mga kasama. Okay. Yan. Okay. So, yun nga, the duration of this hackathon is actually 30 days. Ang target natin is 10 teams sa track na to, no, which is yung web application development, na kung saan as of yung kagabi na aking na-check, around nasa 13 teams tayo
nung time na yon. And nung nakita ko habang pabiyahe kasi ako sa Bataan para sa Global Blockchain Congress, may mga dumagdag pa na other teams, no? Coming from institutions na college and universities din dito sa ating region. Okay? So, ngayon, yun nga, ang potential partners natin dito is yung mga colleges and universities natin na members ng PSITE Region 3. So, ang tema ng hackathon natin ngayon is to address yung SDG ng United Nations. No? So, the goal is for you guys to develop a web application na nag-a-address ng United Nations SDG. So, for the, kumbaga, para makafocus kayo sa kung anong produkto na gusto nyong pinakagawin, you can only choose one sa mga SDGs na nakalagay dito. So, namely, number 1, no poverty. Number 2 is yung zero hunger. Number 3 is yung good health and well-being. Number 4 is quality education. Number 5, gender equality. Number 6 is clean water and sanitation. Number 7 is affordable and clean energy. Number 8, decent work and economic growth. Number 9 is industry, innovation, and infra. And then number 10 is reduced inequalities. Number 11, sustainable cities and communities. Number 12, responsible consumption and production. Number 13 is climate action. Number 14, life below water. Number 15 is life on land. Number 16 is peace and strong institutions. And 17 is partnerships for the goals. So yun, mamili lang kayo ng isa, and then from that you can craft your plano na application, no, na web. Okay? So ang ating track for this hackathon is web application track. It's for you to focus on building innovative, functional web applications na nag-utilize ng ICP for backend services and API integration. Okay? And syempre, sa mga ilan na aming napuntahan, no, na schools o college and universities dito sa Region 3, para sa kaalaman ng lahat, ang Internet Computer Protocol is isa sa tinatawag nating decentralized cloud computing, no, na kung saan yung ICP itself is siya yung nagsiserve na parang web server nyo. So you can host your files, you can host your front end, and you can host your back end and a database fully on-chain o 100% na nasa blockchain. Okay? So yun nga, ang prerequisites and eligibility natin is each participant or team must have access to the internet, obvious, kasi yun yung pinakatalagang lifeblood natin, and necessary development tools. Familiarity with ICP is mandatory, and mentoring for this part will be provided. Okay? And then teams must not have received or receive a grant or hackathon prizes from the Dfinity Foundation or ICT Hub Philippines for the project they wish to submit. So meaning, ayun, kung kayo ay dati nang nakasali sa hackathons ng ICT, please do take note na you cannot resubmit the same project, okay, na naisubmit nyo dati. Okay? So, ayun. And then, the team must contain of members above the age of 18. Okay? So, participants can register as individuals or in teams, maximum with 5 members per team. And yun nga, the team should have mix of skills, including front-end, back-end, design, and project management para talagang okay yung combo. Okay? So, ang schedule nga natin is it will run taking place from starting today, September 24, hanggang October 24, na which is yun yung date natin para sa RITE 2024. Okay? So, it will include both online and in real-life activities, which is yung doon na sa RITE 2024 itself. Okay? Ang registration phase natin is nagsimula noong September 16 at natapos kaninang
tanghali as per Sir Eugene na note. Okay? And ngayong alauna nga is sinisimulan na natin yung ating tinatawag na kick-off na ang goal is yung pag-opening, and this is what we're doing right now, yung hackathon briefing. And then later, I'll dig deeper for you guys to see yung mga available na resources natin para sa ICP, and syempre kasama na rin doon yung initial mentoring natin. Okay? And then, syempre, sa team formation, I know meron na kayong team. And syempre, dahil meron na kayong team, pwede na rin kayo mag-start ng ideation sessions later pagkatapos itong kick-off natin. Okay? So, ang workshop session natin for this afternoon din is for you to see yung pag-deploy at pag-develop ng front-end sa ICP at yung pag-deploy and pag-develop nung first CRUD back-end API sa ICP. Okay, so excuse lang. Okay. So, ayun, resuming, yung ating next neto, pagkatapos ng kick-off natin ng September 4, simula September 25 hanggang October 19 will be our development phase. Okay? And then, pagkadating ng October 21 is yung ating submission and judging, na kung saan kung naka-register naman na kayong lahat sa Luma link natin, yung inyong tinag as leader, sila yung makakatanggap ng email patungkol doon sa submission and judging form. Okay? Syempre, hand in hand ito with the coach, So makaka-receive kayo ng email patungkol doon, And syempre, from time to time kasi mahaba itong September 25 to October 19, meron tayong ilang mga ide-declare dyan na tinatawag nating jamming sessions, na kung saan ang pinakamangyayari dito is magkakamustahan tayo kung meron ba kayong blockers or meron ba kayong mga katanungan, and kung ayun, simply kung meron kayong mga inquiries or kung kamusta yung pinaka-project nyo, so magkakamustahan tayo kung ano na yung status ng inyong projects. Okay? And then yun nga, submission is on October 21, and will before the October 24 yung announcement ng top 3. Okay? So dito mai-expect natin yung online demo sessions for judging and pitching, and then i-announce natin yung top 3 without any particular order yet. Okay? Bakit? Kasi pagtungtong ng October 24, in real life na, which is sa RITE 2024, na yung ating in-person o yung real life na demo sessions na ng top 3 sa stage mismo ng RITE, okay, sa plenary hall. And then from that, dun na madedecide yung ating announcement ng winners, and syempre yung closing ceremony and prize distribution. Okay? So, ayun nga. Kung tapos na itong sa dates, punta naman tayo sa development requirements. Okay? So, sa ating web application track, mahalaga na ma-implement nyo sa back-end yung ICP as your back-end API. And then, front-end can be developed using any technology, let it be Next.js, React, Vite, Angular, Vue.js, or simpleng HTML, basta ini-implement nyo yung library ng ICP. Okay? And syempre, application should be responsive and user-friendly. When we say responsive, meaning kapag binisita siya sa mobile, is hindi siya sasabog yung itsura. Okay? So, submission guidelines is
isasubmit natin yung source code via GitHub, and then pre-existing code bases are allowed as long as they integrate yung ICP na backend API. Pero do take note nga na hindi pwedeng mag-resubmit ng same project. Pero pwede kayo gumamit ng specific code bases na meron na kayo dati para doon sa new project nyo. So please do take note with that. And then, yun nga, please provide yung detailed na readme file na kung saan nandun yung project description, yung set of instructions kung paano siya i-install, ano yung mga technologies na gamit nyo, no? Yung team members and yung roles niya during doon sa hackathon, no? And then, syempre, you'll need to provide yung live na demo link and yung walkthrough na video o trailer ng product nyo, ng system, na may maximum na 5 minutes na video. Okay? And then yung submission deadline is end of October 20:59 p.m. Okay? In sa naman, no, judging criteria, we have this usual sa mga hackathons ng ICP, namely yung innovation, functionality, design and user experience, and technical implementation, and yung presentation natin. Okay? So, medyo self-explanatory naman na siya. In terms of prices naman, ang web application track natin is yung first place is 25,000, yung second place is 15,000, yung third place is 10,000, and yung special DAP award na kung sino yung mapili ng kung sino man is mapapanalunan niya is 7,500. Okay? And then prizes will be announced on the IRL Showcase Day sa RITE 24. And then please do take note na kapag kayo ay isa sa mga nanalo, you will receive your award 7 working days after the announcement. Okay? Within 7 working days after the announcement. So in terms of code of conduct, nandyan yung, syempre, adhere nyo yung code of conduct o yung terms ng ating hackathon. And then syempre, let's respect all the participants, mentors, and judges. And then any form of cheating will result in immediate disqualification. Okay? So support and resources, meron tayong mga pwedeng ma-access na boilerplates na which is ipapakita ko mamaya. Meron din tayong dedicated na Telegram for communications and support, which is yung @ICP Hub PH. Then meron tayong section for RITE 2024 doon. And then syempre, you can also message me or tag me doon to get your guidance from experienced mentors and developers. Okay? So, ayun nga, you can join itong Telegram natin na @ICP Hub PH. And siguro, kung meron kayong katanungan, now is the time for us to receive yung ating mga questions for us to answer. So, do we have questions so far? Yan, please raise your hands na lang and then ano natin? Please unmute your mic kung meron kayong katanungan. Sound check, sound check. Wala naman ba so far? Siguro react na lang ng thumbs up kung okay. Ayan, Fabian. Okay, go ahead. Sir, yung web application, is it strictly web application, sir? Di pwede po mobile? Nakamute po ata yung mic niya, sir. Sorry. So kung mobile app to, no, I suggest you can do na responsive na web application. Maliban na lang kung meron kayong native talaga na kailangan. Meron ba? May native functions ba na kailangan or wala naman? Meron po. Such as?
May I know kung ano specifically? Nagpapatanong kasi yung classmate ko, sir. Yes, sure. Kasi ganito, no, kung hindi naman necessary na Ayun. may access sa GPS, may access sa fingerprint or anything, no, you can always create it as a web application. Kasi so far, most of the mobile applications that we're creating kasi is purely create, read, update, delete yung functionalities. Pero wala naman necessary na parang function na dapat mobile app ka. So you can always create it as a web application. Pero yung itsura niya is mobile app. Does that answer your question, Sir Gab? Sound check, sound check. Okay? So, Yes po, sir. okay, sige. So, any other questions? Please, thumbs up. Okay, raise hands. Yan, Sir Paul Trustan Yumang, go ahead. Sir, tanong ko lang po, for deployment po, may restricted po ba na programming language? For example, JavaScript lang po ba yung pwede for ICT or pwede po kami mag-PHP, sir? So, sir, dito, no, restricted tayo sa TypeScript kasi yun yung ginagamit na programming language ng ICP as of this moment. Okay po, sir. Noted. Okay, so in connection to that naman, mamaya pagkatapos ng Q&A session natin, no, irarantro ko sa inyo kung paano gamitin yung boilerplate na iniready ko para sa inyo na kung saan meron ng samples yun ng create, read, update, delete ng TypeScript na Express.js backend API, no, para sa ating hackathon. Okay? So, sige. Baka may other questions pa? Sound check, sound check. Sige, wag pong mahiya magtanong. Go ahead lang. Please raise your hand na lang. Ito, merong raise hand na button sa iba, katabi ng present. Or kung wala kayong mic, i-chat nyo po yung ating question. Okay? Wala ba tayong katanungan? Going once? Going twice? Sige, let's wait until 1:35 kung meron pa maisip na katanungan. Okay? Sound check, sound check. Ayan. So, ang ating time check is 1:35 p.m. Okay naman ba yung aking connection? Kasi medyo parang nagbe-blurred yung nagbe-blurred yung camera ko. Okay naman ba yung audio? Pwedeng type 1 o kaya action ng like kung clear naman yung audio. Sound check, sound check. Okay, thank you, thank you. Sige. Na-worry lang ako kasi yung yung cam medyo blurred. Okay, thanks. Sige, so kung okay na tayo dyan, let's proceed na sa ating boilerplate. Okay? So, sige. Let's wait for it to load. Yan. So, punta tayo sa ating repositories, Hazel React. Okay. So, dito, isi-send ko to sa ating chat ha, para makuha nyo yung link. Ayan.
So, dito sa ating boilerplate, yan, clear naman ba yung aking share screen? Pa-thumbs up naman kung clear. Okay? Ayan. Thank you, thank you. So, dito sa ating boilerplate, no, ang pangalan, okay, yan. Dito sa ating boilerplate, ang pangalan is AZ-React. Okay, so by the word itself, React.js ito na boilerplate. And then, ginagamit natin yung Azel CDK ng ICP. Okay? Na kung saan, ito yung way ng mga TypeScript developers na makapag-build ng application sa ICP gamit yung TypeScript o JavaScript. Okay? So, sinend ko yung ating boilerplate link dito sa chat para ma-download o ma-clone nyo na yung repository. And then, meron palang tanong si Mel Palanya. Pwede po bang cross-platform, sir, like Flutter? Okay lang naman, sir, as long as you use yung, ano natin, no, yung ating IT backend as for API. So, excuse me again for a few seconds. Okay. So, you know, like I said, Sir Mel Matthew Palanya, yung sagot sa inyong katanungan is okay lang naman na gumamit kayo ng ibang front-end na framework as long as you will utilize yung ating library dito na nakalagay sa boilerplate. Okay? Para hindi kayo ma-confuse. So, yon, simulan natin ang expert dito. So, dito sa button na open with Gitpad. Okay? So, kasi kapag kinlik mo to, is mag-i-initialize na yung etong project mismo na to, no? Sa Gitpad instance. Ngayon, para saan ba yung Gitpad? Yung Gitpad actually is ginagamit natin para hindi mo na kailangan i-install yung DFX sa mismong machine nyo. Okay? Kasi merong mga technical difficulties pa dyan na pagdadaanan nyo kung i-install nyo ng mano-mano. Yung commands, yung command line interface ng ICP, which is ito yung tinatawag natin na DFX. Okay? So, ngayon, dito kasi, kung i-run through natin, no, assuming na click nyo itong open with, open in Gitpad, magkakaroon yan ng interface na pwede nyo piliin, na dapat nyong piliin na i-open nyo with your desktop editor na VS Code. Okay? So, ang ating note dito is kailangan merong VS Code na naka-install sa inyong computer. Okay? Na kung saan kapag pinapili kayo dito sa Gitpad, okay, sandali i-share ko lang sa kabilang browser ko. Share. Okay? So, kapag dito, no, kapag kinlik natin yung open in Gitpad, magre-redirect yan dito sa akin na pinapalagin yung aking GitHub account. So, I'll simply log in as requested. And then dito, meron kayong choice na i-open yung VS Code editor sa desktop
Okay? Please do take note na desktop yung inyong piliin. Para nang sa ganon, pag click nyo yung enter, pag execute nung preparing niyang ating Gitpad is mag-open up yung inyong Visual Studio Code na editor. Okay? So, eto siya. Ito ngayon yung pinakamagiging itsura. So, dito ang nangyari, mag-run yung ating VS Code na naka-login. Yung ating Gitpad. Okay? So, syempre, nakadepende ito sa ating bilis ng internet, kung gaano kabilis siya mag-load. Pero under normal circumstances, ako kasi ay naka-down lang ngayon. So, baka medyo bumabagal-bagal kasi sa akin yung itsura ng VS Code. And then, nagsiset up na rin siya. Yan, makita na. So, mahalaga na naka-Visual Studio Code tayo desktop kasi kailangan nating ma-access yung tinatawag na port forwarding. Okay? Kasi kapag sinimulan natin itong development dito at wala kang access sa ports, hindi mo makikita yung itsura ng ginagawa mo. Okay? So, ayan. So, dito kung makita nyo, ayan, dumadagdag na yung mga ports na pinorward niya sa akin. So, sundan natin yung readme kanina. Ang sabi doon sa readme is i-execute natin yung dfx start clean and then background. Okay? So, dfx start clean background. Yan. So, dito, hindi mo na to kailangan i-install sa computer mo mismo. So, it will actually save you a lot of time. Okay? And then, syempre, dahil expectation natin is boilerplate to, let's temporarily run yung dfx deploy para makita kung magsasuccess ba yung ating deployment ng boilerplate. So, the expectation is dapat oo. Okay? So, yan. Let's wait for a few. So in the meantime, baka meron kayong katanungan, please don't hesitate na mag-raise your hand or i-type sa chat yung inyong questions. Okay? Yan, so hintayin lang natin siya ng ilang saglit. Nagbi-build ang ating project. Okay? So, question po sa development requirements, matatakil po ba sa mentorship yung Next.js, Vt, or React? Hindi ganun ka-deep yung pag-dive natin, Sir John. Thank you sa question, no? Mamaya madadaanan natin ito. Kasi so far ngayon, ang ginagawa natin is, tinatry muna natin yung boilerplate kung ano pa talaga. Okay? Kasi kapag hindi ko hindi pwedeng gamitin itong ating boilerplate. So, sabi ko kanina, no, yung iniready natin na boilerplate is meron tong React.js at saka Express.js and yung SQL. All-in-one na dapat, eto nga, kapag dineploy natin to is magagamit nyo yung sample code base na niready ko para sa inyo.
Okay? So technically, madadaanan natin yan maya-maya. Okay, Sir John? Malinaw po? Ayan. So dito, ayan, nakikita nyo dito no na merong sinabi dito na yung canister will be available sa link na to. So ito yung pinaka main point kung bakit natin pinapagamit yung VS Code na editor mismo sa desktop kasi kailangan natin yung port forwarding. Ano ba yung port forwarding? Yung port forwarding is, for example, etong si VS Code natin is nakakonect sa Gitpad. Meaning, nasa internet yon, nasa cloud yon, tama? Pero, kung makita niyo yung link dito, ang sabi is magiging available siya sa link na to, pero kung 4943 ang nakasulat sa kanya. Okay? Ito yung tinatawag nating port forwarding. So, nagiging possible lang yan kasi nasa VS Code desktop editor tayo. So, kung makita natin sa ports, ito siya. Nakalagay na 4943 dito. So, what we will do with this is bisitahin yung link, okay, na kung saan i-share ko siya sa kabila. So, upon clicking yung link, is ito yung bumulaga sa atin. So, may kita natin dito na meron tayong front end at meron ditong nakasulat na enter your name and then may button na hey hey. Okay? So, lagay natin Ellie. Then, pindutin natin yung hey hey. So, kung mapansin nyo, ayun na, nag-execute siya ng request na ang pangalan is greet at merong pangalan na Ellie. Okay? Then yung payload natin sa query is yung Ellie. Tapos merong ibinalik sa atin na greeting na JSON object. Okay? Ito siya, JSON, na nakasulat is hello Ellie. So dito, ito na yung pinaka initial no na basic example na ito merong logo, merong form, and then may button, tapos may request na nag-execute ng greet, tapos nagre-response ng hello Ellie. So syempre, lagyan natin yung famous dyan, hello world. Okay? So dito sa example na to, i-dig deeper na natin paano ba siya nangyari. Okay? So, I'll share back yung ating VS Code. Okay. So, unahin natin sa side ng front end na paano ba siya nangyari. So, dito, meron tayong folder na SRC and then front end folder. Makikita natin sa SRC yung ating main application na nasa app. Okay? So dito, kung mapansin nyo, it's a simple React.js na component na ang ginagawa is naglalagay tayo ng logo and then meron tayong form tapos yung word na enter your name at saka yung button na hey hey. And then dito meron tayong section na nilalagay natin yung greeting. Ngayon, itong greeting na to is, syempre parang wala pa namang laman yan eh. Saan ba siya nanggagaling? So, nanggagaling siya dun sa tinatawag nating states sa React.js. So, ito is yung way ng pag-store at pag-set at pag-call natin ng isang variable sa React.js. So dito meron tayong generate na variable, ang pangalan ay greeting at saka set greeting. And then nanggagaling siya sa use state na ang initial state niya is blanco. Okay? So ngayon, etong greeting na variable dito is inilagay na natin dito
So, meaning, lang yan, anytime, labas siya, na meron na. Okay? Ngayon, doon sa pag-handle natin ng pag-set ng bagong laman, paano ba siya nangyayari? So, dito sa form, meron siyang on submit. Hinandle natin yung submit dito. So, eto. Meaning, gumawa tayo ng function na inilagay natin sa on submit. Okay? Tapos, upon declaring nitong function, isinet natin yung value ng name, na which is yung name. So, ang sabi dito is event, target, elements, and then yung name at value niya. Tapos, ibinato natin siya sa fetch, which is yung normal na way to execute ng API call response ngayon sa JavaScript. So, nag-fetch tayo doon sa /greet na name. Okay? Tapos, ibinato natin yung pangalan doon. And then, kapag na-fulfill na yung request, kinukuha natin yung JSON.greeting. So, ulitin natin yung itsura doon sa ating front end. So, dito, ayan. So, ito yung pinaka-itsura ng code kanina. So, pag in-refresh natin, nakita natin yung logo, yung enter your name, tapos dito mo lalagay yung pangalan, and then yung button is, yung pangalan nga niya is hey hey. So, pag kinlik natin yan, ito yung greet, tapos kinukuha natin yung greetings, itong greeting, tapos ibinabato natin sa state. Okay? So, ngayon, paano naman siya nangyayari sa side ng backend? So, before we discuss that, may katanungan si John Ray de la Rama. May mga ibang templates din po ba for Next.View etc? So, ayun sir, no, wala akong template for others such as Vue, pero yung Next.js at React kasi is magkalapit lang yan. So, ang pwede nyong gawin, no, is for example, hindi naman necessary na gamitin nyo mismo itong boilerplate. It's still up to you kung gusto nyong gawin. Kasi at the end of the day, ang kailangan lang naman natin dito is ma-generate nyo yung pinaka-HTML na i-upload sa ICP. So, you can freely use whatever you want na front-end framework. So, kung sanay kayo sa React, and then congratulations, ito na yung front-end para sa inyo. Pero kung gusto nyo ng HTML lang or ng Vue, then you need to come up na paano nyo siya mailalagay dito, no? Na ang kailangan gawin is, nandito naman, ito yung tinatawag nating dist folder. Tapos, dito nyo ilalagay yung build na project nyo. Assuming kung nag-Angular kayo or nag-Vue.js kayo. So, yung index.html o yung mga static files nyo is ilalagay nyo dito sa dist folder ng front-end. Ngayon, ang tanong is, bakit at paano ba natin nasabi na yun yung tamang folder na paglalagyan nyo? We need to discuss first yung tinatawag na dfx.json for this. Okay? Kasi kaya natin nasabi kanina na kung meron kayong ibang files na hindi naman necessary na na React.js yung gamit nyo. So kumbaga kung what if meron na kayong diretso na HTML na sarili, ano nga ang gagawin natin? So kung kayo ay may custom na project, you can comment out unang-una itong pag-build. Yung build asset, so pwede nyo tanggalin yan. So delete. And then, kung mapansin nyo kasi dito, kaya nasasabi natin na yung tamang folder is yung dist.
is itong pagkadeklara dito sa src/frontend/dist. Yan. So, kung mapansin nyo, ito yon, src, frontend, at saka dist. So, meaning, kapag may iba kayong file na hindi React.js, dito nyo ilalagay sa dist folder yung files ng inyong front-end. Okay? Is that clear, guys? Malinaw ba? Okay? Pero kung, ayun nga, kung React.js na mismo yung gagawin nyo, you can disregard yung ating diniscuss dito kasi automatic na siya na magbibuild. Okay? Malinaw ba? So, thumbs up naman kung all clear sa atin, and then we will proceed na sa side ng back-end boilerplate. Okay? Sir Gab, go ahead. Napindot ko lang po, sir. Sorry po. Okay, Doc. Sige. So, if all things are clear sa side ng front-end, let's proceed naman sa side ng back-end. Okay? So, sa side ng back-end is, nandito naman din siya sa folder ng SRC. Dito natin makikita yung itsura ng ating Express.js. Okay? So, unahin natin sa start, tapos routes. So, dito, sa routes.ts, makikita natin yung /greet na ginamit natin kanina sa front-end. So, let's check it out first. Okay? So, kung makita nyo dito, nandito siya sa /greet at yung route niya is post. Yan, route.get. Yung HTTP verb niya is get. No? So, ayan. /greet, and then nasaan siya? Nasa APIs controller dot greet. Okay, ngayon anong klaseng part 'yon? So it's actually an async static na function na ang pangalan ay greet. And then kung makita nyo dito kung paano siya binabalik sa atin nung few minutes ago, nagbabato sa atin yung API ng response na JSON na ang laman ay greeting, and then merong hello, tapos kung ano yung inilagay niya sa query.name. Okay? So, siguro, yun nga, sana nakikita nyo yung interconnectivity sa part na to. Kasi, yung reason kung bakit hello, tapos ano yung pangalan na lumalabas doon sa itsura kanina sa form is etong variable na to, yung .name. Okay? Kasi kung babalikan natin doon sa ating app.tsx, ayan, di ba meron tayong name dito na input, and then yung name na input na yun, kinuha natin dito, inilagay natin sa variable na to. Tapos, ibinato natin upon fetching doon sa name equals ano yung pangalan na binato. Okay? And then, upon receive natin, na-receive naman natin yung greeting na variable sa JSON. Now, which is, eto, yon, greeting. Ayan. Response.json and then greeting. Okay? So, clear naman ba so far? Siguro thumbs up tayo kung naintindihan naman kung paano kinonsume ng front-end at binato galing sa front-end papunta sa back-end, tas binuo yung hello, pangalan, tas binalik natin papunta sa front-end. Is that clear? Kung clear naman sa atin, please thumbs up or clap kung anong reaction natin. Okay? Okay, so maraming salamat. Ayan. So ngayon, ganito siya, no? Ang pinaka-next na natin dito is to understand na yung tinatawag nating create, read, update, and delete, which is yung CRUD natin. Okay? So dito, una na nating tingnan yung sa side ng create, o mas tinatawag nating insert, kasi sa database, ang tawag sa query ng pag-insert ng data
o pag-create ng data ay insert. Okay? So, if we want to insert o create yung data, ito lang yung pinaka-sistema niya. So, say for example dito, ang ginawa natin no is, okay, so before we discuss this, let's discuss muna yung ano ba yung pinaglalagyan natin. Okay? So, pumunta muna tayo sa tinatawag nating model o column ng ating database. Okay? So, dito sa ating database, meron tayong table na ang pangalan ay configurations. Ang configurations is merong columns na ID, which is unique, yung key, at saka value na parehong string. Okay? So kung makita nyo dito, yung pagka-declare is ID, naka-primary, yung key is naka-type na text, at yung value is naka-type na text. Okay? So ngayon, paano ito mabubuo sa database natin? Kailangan ilagay natin siya dito sa index.ts na entities. So dito, in-export natin siya para malinaw dun sa system ng Express.js na dapat kasama siya doon sa bundle ng system na meron tayong accessible na database and table and columns pertaining to what we have. Okay? So in this case, ang meron tayong nag-iisa currently is yung configuration. Okay? So ito is manually created. So you can put up yung context clues dito na say for example, ginawa natin yan na user. So this means you will create a file dito, which is what we're doing right now. And then syempre, the best move is to copy. Yan. And then kung ano yung itsura, gagayahin natin. So, kung configurations yan, gagawin natin users. And then, kung configuration to, gagawin natin user. Okay? And then, syempre, dito, kung key ito, pwede natin lagay ng name. Kung, sabihin natin gender naman, lagay din natin na gender. Tapos, let's assume na parehong text din naman siya. Okay? So what's next kung na-create natin ito? Ang next is, kukunin natin yung user na ginawa natin. So kung makikita namumula, pero merong option dito na itatab lang natin. Yan. So upon saving that, meron ka na kaagad na workable na table para sa database mo. Okay? So, ganun lang siya ka real quick. So, hindi ka na yung mamana na table, users, then ito yung mga columns. Okay? So, dito, upon creating this specific file, automatically, ini-expect na niya na created na yung parts na yon. Okay? So, let's proceed. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-create nito kasi sa mga susunod is you can go with the flow na dito sa ating create, read, update, delete na examples dito to create your own na. Which is yun naman yung pinaka-goal natin sa hackathon. It's to create, to let you create your own CRUD APIs. Okay? So, sige. Let's proceed na sa ating configuration. So, yun nga, nakita natin kanina sa configuration, we have this column na ang pangalan ay key at saka value. Kaya dito sa ating insert configuration, nakasulat dito na galing sa request body, okay, galing dito sa request body, is ini-insert natin siya. Okay? Ini-insert natin yung key at saka value na meron tayo. Yan. And then, chine-check natin siya if it exists, yung key. Kung hindi pa, is itutuloy natin yung pag-create niya.
if existing na, hindi natin itutuloy yung pag-create. So magre-response tayo na configuration already exists. Pero kung hindi naman siya existing, is eto na siya. Magre-reply tayo ng configuration has been inserted. Ngayon dito, meron akong realization, no? Kasi in-insert natin siya kaagad. So meaning kapag nag-check ito, magiging true o magiging ano na siya, no? Magiging existing na siya. So ang kailangan nating gawin is i-arrange yung ating code. Yan. So if yan, tas balik ta rin natin to. If yung configuration key is existing na, so magre-reply tayo na configuration already exists, and then i-insert natin kung hindi. Pero before that, let's put yung return dito. Tapos maglagay tayo ng status 400. Ayan. So i-return natin para hindi na ma-execute yung nasa ilalim. I-return natin kung existing na. Kung hindi naman, tutuloy siya sa pag-insert, and then magre-return din tayo na configuration has been inserted. Okay. Hold on. Okay. Yan, sorry about that. Yan. So, next naman natin, kung okay na tayo dito sa ating insert. So, kung makita nyo, ganito yung way natin ng pag-insert ng data sa ating database. So, ngayon, punta naman tayo sa paano natin i-read. Kasi, di ba, create, read, update, and delete. So, punta naman tayo sa ating read, which is itong si route.get configurations. Okay? Etong si insert is post method siya kasi may inilalagay nga tayo ng data. So dito sa route.get is etong configurations. So tingnan natin siya kung paano. Dito makikita natin na nag-execute lang tayo ng configuration.find. When we say that find, it means lahat ng existing configurations is gusto nating kunin. So dito makikita natin na nagbato lang tayo ng response ulit, and then JSON siya, pero merong status na 1 at saka may data na ibinalik, which is yung laman is yung configurations. So as simple as that yung nangyari, ano? Pero kung gusto nyo siya na lagyan ng ating checking kung for example gusto niyo specific lang. So lalagyan natin siya nung tinatawag na query, and then hold on. So kuha tayo ng sample, no? Na teka lang. Find. Okay, ayan. So dito meron tayong find by, tapos ano yung gusto mong hanapin. So, kung for example, yung key is something. Yan. So, yung specific lang yung makukuha mo. So, meron pang mga other things na pwede nyong gamitin. Pero for now, we're using the basic, which is select all. Okay? Which is itong find lang. So, kapag okay na yan, ipinato lang natin ulit yung API, so marireceive nyo na ulit yung JSON para ma-consume nyo siya sa front end. Okay? Ang next naman natin is yung si update. So dito sa update, makikita nyo na meron ulit na key at saka value na
binigay sa request body. And then, with expectation na siya na dapat existing siya. So, configuration find by, ito, tulad nito, na ang hinahanap natin is yung key. Okay? So, dito, kung makita nyo, nagsabi tayo dito na if hindi existing yung configuration, magre-reply tayo ng configuration not found. Okay? Ngayon, kung nag-reply tayo ng configuration not found, kasi non-existent siya, kung baliktarin naman natin yung scenario na existing siya, magtutuloy lang yung statement na which is ito, ina-update natin yung ano yung criteria is yung key and then ginagamit natin yung value na galing dun sa bago. Tapos, nagre-respond lang tayo ulit na configuration has been updated. Okay? And finally, nakita naman natin itong si configuration is /delete. So, dito, ito siya. So, yung key, ibinato natin. And then, tulad din doon sa update, hinanap natin siya, find by, where, ano yung key. Okay? So, kapag non-existent siya, nagre-reply na tayo na not found. Pero kung existing siya, ini-execute naman natin yung delete. And then, nagre-reply tayo ng configuration has been deleted. Okay? For your exercise naman, no, is dito sa ating readme, makikita nyo yung ito. So, meron dito na mga examples na kung saan ito yung pag-create, yan, nakita niyo yung site name, ICP Hub, and then nag-update, so create, update, and then delete, at saka get. So, ang ano nyo, ang practice nyo, no, para matest nyo rin yung mga sarili nyong endpoints na kahit hindi nyo pa dinedevelop yung initially, yung front end, you can use itong curl, or kung marunong kayo mag-postman, o kaya marunong kayo mag-insomnia, yung tinatawag nating REST API client, you can copy-paste this curl requests, tapos mag-automatic yan na pwede nyo na siyang i-execute. Okay? So, pwede nyo siyang ma-test na kung assuming pareho tayo ng link naman na ibinigay, so let's subukan natin siya sa pinakamadaling paraan, no, which is sa command prompt. Which is sa kaso ko is it's actually terminal kasi naka-MacBook ako. Ayan. So dito I safely assume na pareho naman yung link. Kaya susubukan ko siyang i-run. So dito, ayan, execute natin. Ito yung sabi niya, configuration has been inserted. Tapos i-copy ko lang yung get configurations endpoint. Ayan. So, nakita nyo, na-access natin yung JSON response, no? And then, kapag dinelete natin yan, delete by site name, yan, configuration has been deleted. Tapos, i-check natin ulit kung existing pa. Ayan. So, data is wala na. Pero kung i-execute natin ulit yung insert, tapos, check natin ulit yung configurations. So, yon. So far, ayun nga, ang sistema na neto is, matitest nyo siya doon sa machines nyo, no? Kung kailangan nyo nang mag-debug. Pero yun nga, you can use yung Gitpad and then please ensure na gagamit kayo nung VS Code na editor. So far, gets naman ba? Thumbs up naman kung nakasunod naman tayo. Or kung meron tayong katanungan, please go ahead. Lapag lang natin sa ating chat box. Okay? O kaya mag-raise hands po tayo. Okay, I'm seeing a lot of thumbs up. So, ulitin ko lang yung aking katanungan. Clear naman po ba sa ating lahat how it works? Na upon DFX deploy natin,
masusubukan natin yung ating ginawa. Okay? Nice. Sige. So, eto naman guys no is recorded session ito. You can revisit itong video na to sa ating YouTube channel. So, that's youtube.com/@ICPHubPH. Okay? And then, you can also join na yung ating Telegram, which is ICP Hub PH din. Ito siya. Tapos, sorry, hold on. Kunin ko lang yung link. Mukhang mali ang aking na-send. Okay. Ayan. So, eto siya. Ang ating Telegram at ang ating YouTube channel. So, you can also follow us dito sa aming Facebook page, yung facebook.com/ICPHubPH. And sa side ko rin, you can follow me sa aking Facebook page na facebook.com/ganapwithEli. Sige, so open natin yung ating session for Q&A. And then, let's put ng until 2:20 kung meron bang katanungan. Pwede po Vite React sa front end. Actually, sir, itong ating boilerplate is Vite po yan. If you check yung ating boilerplate. So, please check this out. Ito. So, yan na yan. You can use it. Sige po, baka may other questions pa tayo? Or kung clear naman, please, thumbs up lang. Kung okay naman. Malinaw naman ba? Okay, nice. Yan. Sige. Hintayin natin hanggang 2:20 p.m. Baka kasi may mga other questions pa na dinadigest pa lang. Please, it's either mag-raise your hands kayo or mag-chat. Please don't hesitate to ask your questions. Okay, Sir Paul, go ahead. Sir, ano pong mangyayari sa mga daily check-ins po? Doon po sa mga requirements po. Opo. Sa usapang daily check-in, sir, no? Well, hindi naman technically word na daily yung ating check-in, but rather, like I said kanina, mag-define tayo ng once a week natin na jam session na kung saan doon tayo magkakamustahan. Hindi ito necessary na daily kayo obligado na mag-ping sa akin, but rather, syempre, we're quite lenient din dun sa part. Syempre, ongoing ang studies natin, then you have your time allocated sa side nyo to build your thing, no? Kasi nga, September 24 hanggang October 24 yung ating duration ng hackathon. So, we will email you guys dun sa mga final dates ng ating jamming sessions na kung saan yun yung kamustahan natin. The expectation there is, syempre, you need to be present, yung inyong representative, para ma-update nyo kami kung kamusta yung project nyo. And then, kung meron ba kayong mga katanungan. Okay, okay. Is that clear, Sir Paul? Yes po, sir. Thank you po. Okay, Docs. Sige po. Any other questions?
Sir, hindi pa rin po kami na-approve. Sir, that's noted. That's on me. Wala pong problema. It's ano po, accepted naman na din sa side ko. Sadyang hindi ko palang napipindot yung approve button kasi nga ako yung nasa bataan pa. Pero yes, I will execute it later pagtapos natin dito sa kick-off. So don't worry. Okay? Any other question? Sige, Sir Darji, go ahead. Sir, bale, tama ba pagkakaintindi ko? Si ICP is parang AWS or parang GCP siya na decentralized tapos doon lang tayo nag-host. Tapos yung Hazelbook, ginagamit lang natin siya parang wrapper ng mga existing natin na let's say yung Next.js na let's say yung full stack ng Next.js kasama yung backend. Nirarap lang natin siya doon sa loob ng Hazelbook kasi Hazelbook yung dinedeploy natin kay ICP, sir. Parang ganun ba? That's right, sir. Yun yung pinakatamang sagot dyan na yung Hazel is yung paraan natin to deploy yung ating functionalities. Pero yun nga, please do take note, sa usapang Next.js, hindi pa natin supported yung mismong backend API ng Next.js, no? Kaya meron tayong mismong ibinibigay na boilerplate na ang laman ay Vite, React, plus Express.js nang sa ganon makapagtuloy-tuloy kayo mag-build. Okay, is that clear? Yes po sir, may question pa po. Sure. Sabi niyo po sir, hindi pa supported yung backend ni Next.js. So, supported na ba ni Hazelbook or ni ICP yung Next.js 13 pataas sir, yung naka-app router na? Yes po, actually supported na. Ang ano nga lang, no, ang nagiging challenge lang talaga is hindi mo pwedeng gamitin yung /API na route. Kasi nga yung /API is naka-reserve kasi yun sa ICP. So ang pinaka talagang supported, no, is yung sa part ng tawag natin front end ng Next.js. Kasi di ba may version si Next.js na ine-export, which is i-configure yan doon sa Next.config, na kapag nag-build ka, ang pinaka-output niya is static na exported files. So yun yung pinaka-supported as of this moment. So what I suggest for now is, yun nga, dahil fundamentally it's the same naman whether Next.js or Vite, pareho lang naman ng React.js yan. So you keep it simple na pag-usapang front-end, it's all about React lang. And then, yun nga, dahil Vite naman to, so automatic naman din yung routing natin. So yeah, yun yung aking maisasagot dyan so far. Okay? Okay po sir, thank you po sir. Okay, docs. Any other questions, guys? Okay, going once. Going twice. Final call. Sige, baka may nag-chat pa. Sige, kung wala nang tanong, please, hands up na lang. Thumbs up tayo kung okay na ba. Kung malinaw naman. Nagets naman ba natin? Yan, thumbs up naman tayo dyan kung malinaw naman. Okay, so yun, no, nulit ko lang disclaimer para sa tingin ko sa mga ilan naman na din na nakakita nung ating mga code camps simula nung last year hanggang yung Q1 natin, na may mga ilan pa akong nabisita na university sa atin dito sa Region 3. Nakita niyo yung evolution nung nung ating tutorials, na kung saan ngayon is it's super simplified na. So we're hoping this time na talagang maka-focus kayo on what matters most, which is yung to keep building mismo yung inyong prototypes. And wag kayo mag-atubili kung meron kayong mga katanungan, okay? So siguro ayun, time check natin is 2:26 PM.
And ayun nga, meron tayong so far 13 plus na teams na sumali dito sa ating hackathons coming from other universities and colleges dito sa ating Region 3 para sa RITE 2024, I think, hackathon. So guys, leaders, mentors, coaches, members, and other stakeholders na nandito ngayon sa ating virtual kick-off. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon, and then hopefully po tayo ay makapag-build hanggang doon sa pinaka-final day, which is yung October 24 na real-life event mismo natin sa RITE 2024. So muli, ako po si Eliezer Rabadon, ang tech lead ng ICT Hub Philippines. Maraming salamat. Ganap.